Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, mga empleyado ng DPWH inambush sa Kidapawan, Cotabato, 2 engineer patay. Posibleng kasunod na pagsisilbi ng arrest warrants mula sa ICC, pinaghahandaan ng PNP. Ilan pang immigration personnel posibleng masuspinde kaugnay ng pagpapatakas sa puganteng Koreano. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Mariing kinondena ng Department of Public Works and Highways, DPWH Region 12, ang pananambang sa mga empleyado ng DPWH 2nd District North Cotabato sa Kidapawan City kamakailan na ikinasawi ng 2 inhinyero. Sa isang statement, tinukoy ni Regional Director Basir Ibrahim ang mga nasawi na sina Engineer Mohad Halaluddin, Taha Mandangan, Chief of the Quality Assurance and Hydrology Section ng Cotabato 2nd District Engineering Office at Engineer Benor Piang. Isa pang kasamahan nila ang sugatan na tinukoy na si Abdul Halil Watamana, habang 2 iba pa ang nakaligtas sa pag-atake na naganap noong March 14 habang pauwi ang mga biktima lula ng pickup truck sa Barangay Lanao. Base sa inisyal na investigasyon, posibleng may personal na galit sa kanilang trabaho ang nasa likod ng krimen. Tukoy na rin ng otoridad ang person of interest sa ambush. Nakahanda ang Philippine National Police o PNP na mag-assist sa Interpol kung sakaling maglabas pa ang International Criminal Court o ICC ng arrest warrants laban sa iba pang opisyal na idinadawit sa madugong drug war ng Administrasyong Duterte. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, mayroon na silang proseso o template sa pag-implementa ng warrant matapos silang tumulong sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang linggo, kaya handa silang i-implementa ang mga kasunod na warrant nang naaayon sa umiiral na batas. Una nang sinabi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na posibleng sunod na silbihan ng arrest warrants sina Senator Ronald Bato de la Rosa at retired General Oscar Albayalde na parehong nanungkulan bilang hepe ng PNP sa termino ni Duterte. Sa magkahiwalay na pahayag, sinabi ni Albayalde na handa siyang harapin ng ICC sa legal na paraan, habang inamin ni Senator de la Rosa na natunugan niya ang paghahain ng arrest warrant kaya hindi ito sumama sa biyahe ni FPRRD sa Hong Kong. Kinumpirma ng Bureau of Immigration o BI na ilan pang empleyado nito ang isinasailalim sa investigasyon sa possible involvement, neglect or failure to prevent sa pagtakas ng puganteng South Korean na sina Ik-yeon. Ayon kay BI Commissioner Joel Viado, nang dahil sa insidente ay naisiwalat ang anyay deep-rooted problem sa sistema at hindi lamang ito umano simpleng pagkakamali kundi sabwatan sa pagitan ng mga immigration personnel. Inirekomenda na rin ito ang preventive suspension sa ilang karagdagang BI personnel at posible pa itong madagdagan, ani Viado. Bukod pa rito, ang 3 empleyado na una nang sinibak sa serbisyo at sinampahan ng kaso sa Department of Justice o DOJ. Noong nakaraang linggo nang muling inaresto sina sa Angeles, Pampanga matapos tumakas sa court hearing sa Quezon City. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.